kayo bless? Amen! Oras na po para patunayan natin na tayo po ay pinagpaalan ng ating Panginoon. Amen! Sino po ang makuuna? Sige. Nagpapasalamat lang po ako talagang kapag nagpa-pray tayo sa mga righteous people, talagang dinidinig talaga ng Panginoon. Last Sunday, lumapit ako kay Pastora Vivian kasi meron ako nilapit sa kanya yung isa sa mahal ko sa buhay na napakatigas ng puso na talaga kung gusto niya, ayaw niyang makinig, basta kung ano yung plano niya, yun ang plano niya. Kahit na maraming problema sa Pilipinas, kumbaga sa kanya, I don't care kung anong problema sa Pilipinas, basta ang plano ko ganoon. Pero alam niyo, nung sinabi ko kay Pastora Grace, Pastora Vivian, na kung pwede na palambutin yung puso ng taong ito, dahil talagang kailangan niya ng umuwi ng Pilipinas, kailangan siya ng pamilya niya. Pero alam nyo, habang nag-pray kami ni Pastora Grace, Pastora Vivian, na sabi ko palambutin yung puso. So, alam nyo, nung pagkasabi ni Pastora Vivian na, Lord, basagin mo ang matigas na puso ng taong ito. Habang nung pinagpipray ni Pastora Vivian na sabi, in the name of Jesus, binabasag ko ang puso ng matigas ng taong ito. Alam niyo po ba kung ano nakita ko? Isang bundok ng lupa na mataas na merong bumagsak na buong parang bato. Nang pagbagsak niya gano'n, hindi pa siya tumatama sa baba, doon pa lang in the middle ng sky, napasag na yung batong matigas. Then alam niyo po, last Monday, umuwi na siya, nauuwi na siya ng Pilipinas. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, talagang walang imposible sa Panginoon kapag inilapit natin. Kaya nagbalik ko ang pagpuli sa Panginoon. Lord, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil napakabait ang Panginoon. Amen. Ating pinupuri ko na kasalamatan. Dahil alam nyo, ang nangyari before my birthday. I wish three things na alam nyo, nakakabuti ng Panginoon. Dahil talagang at ako din. kasi gusto ko talagang magpuri ang asawa ko. Dahil yung pananampalataya niya ay hindi ko naman mini-measure, pero nakikita ko lang sa kanya. Medyo pagwala ko, talagang nawawala rin siya. So, I wish that, sabi ko, Lord, kung pagkaloob mo naman, nandito siya, gusto ko magkasama kami. So, before my birthday, yan ang mga wish ko, nasana ko. Sabi ko, God, give me a way na mailakad ko na rin ang mga papel ng asawa ko. So before my birthday, I wish that. So the Lord is my guidance. The Lord, Almighty, He said, so the process is smooth. So I submit already. So before my birthday, it is there na. Salamat sa Panginoon dahil everything is fine. Yung mga pangangailangan niya dito, yung mga papel niya. Dahil sabi ko gano'n, napakabait ng Panginoon dahil minsan hindi ako nag-alala. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Even the mountains is shaken, even those things it is shaken, it is, don't be anxious for anything. So, ayun mga troubles natin, hindi natin na mga yan, pero alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. He is possible God. So I claim that word na He is my Lord. Siya ang magbibigay ng aking pangangailangan. So kahit wala pa yung asawa ko, but I know and hopefully He's coming. Yeah, very near. So thanks God dahil napakabait ng Panginoon. One thing more, I ask very little thing na cellphone na gusto ko talaga magkaroon ng ganyan. Kaya lang, sabi ko wala akong bibili. One day, Martes, tinanong ng amo ko, anong gusto mo na prepare natin? Bibili ako sa hotel. Sabi ko, para sa pagkabigla ko, di ako makainit. Sabi ko, wala, hayaan mo na lang.
besides that, sabi niya gano'n, anong gusto mong regalo? Napailing na naman ako kasi parang nakakahiya na magsabi ako sa kanya na ganito ang gusto ko. Kaya sabi ko, wala, hayaan mo na lang. Nung pagtalikod niya, edi, syempre, hayaan mo, ako na lang bibili, sabi niya, kung anong kailangan mo. Kaya tumalikod na. Nung kapag talikod, ginanon ko yung, yung saradora namin, yung doorknob namin. Tinignan ko kasi may gusto akong sasabihin pero hindi ko masabi. Pero nung nakalikod na, sa tuwa ko, umiyak ako tapos pumunta ako sa kwarto ko. Talagang lumuhod ako, Lord, alam mo na kailangan ko ng ganito. Lumuhod ako talaga, sabi ko, Lord, kailangan ko ng ganito. So, Lord, sa next day, on Friday, yung Huwebes sabi niya, you can go with your friend. Because tomorrow, you cannot go because it is your birthday and you will go. So, Thursday, blessing na naman dahil hindi ako pinagtrabaho ng amo ko. Pinag-birthday nila ako dito. Dalawa kami Sister Myla. So, thanks God. Kasi ng mga preparation, hindi ako nag-prepare pero sila, yung mga kaibigan dito sa Thursday. So, talagang ng bait ng Panginoon. And last Friday, binigay na yung pangarap ko ng cellphone. Kahit kunti lang na bagay. Pero, if you wish something, say it to the Lord and He will give it. Amen. Ako rin po gustong magpasalamat sa Panginoon. Kasi the other night, nagulat ako kasi mga 3 o'clock nagising pang mga kapatid ko. Naka-on pa sila sa Facebook. Sabi ko, bakit naka-on pa kayo? Tapos sabi nila na may ano daw sa bahay. May nangyari. So, tinawagan ko sila, sabi niya, ate, kasi kanina, around 12:30, parang may bumubulong sa akin, nalalabas ako ng kwarto. Tapos inignore ko lang ate, hanggang 15 minutes may bumubulong pa rin sa akin, sabi ng ganun. So, lumabas na ako, sabi niya. Tapos, yung last na may bumulong sa akin, sabi ng ganun, i-off mo yung router ng internet. So, paglabas ng kapatid ko, nakita niya napakalaking ahas na nakasampay na doon sa may ng router. Papasok na doon sa mismo sa room ng anak ko. So, laking pasasalamat ko kasi alam ko na ang Holy Spirit ang nagbubulong sa kapatid ko na lalabas. Gusto ko lang po i-share ito kasi pag nag-obey po tayo sa Panginoon, pag sumusunod po tayo talaga sa Panginoon at faithful tayo, ang protection ng Panginoon ay extended. Malayo man ang ating mga mahal sa buhay, pero ang protection ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon, ay talagang extended sa mga mahal natin sa buhay. So, isa lang po yung ko na, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon, yung maging faithful lang po tayo, patuloy lang po tayo, focus on God. Yun lang po. Amen! Good morning po sa ating lahat. Sino po yung galing ng Singapore dito? I-share ko lang din po ito kasi sa atin pong galing ng Singapore, alam po natin hindi po nangit sa atin na napakahirap pong pumasok ang mga lalaki doon without skill. So, ang Diyos po talaga ay able to do anything para sa mga anak niyang Amen! Kasi po yung asawa ko nasa Singapore. Bali, sa totoo lang po yung asawa ko, sa trabaho niya ngayon, wala pong kinalaman sa pinag-aralan niya. So, nakapasok po. Pero bago po siya nakapasok ng Singapore, daan-daang pagsubok po yung nasubukan namin. And hindi po kami bumitaw sa Panginoon pagkos lalo po kaming naging malapit sa Kanya at nag-obey. So, nakapasok po siya ng Singapore. At nung nasa Singapore na po siya, in a short time, dumali po sa kanya yung pagpapala dahil sa hindi po namin inaasahan, naging worker po siya, naging, ano ba yung pangalawa? And then, after 3 years, naging supervisor po siya. And then, ngayon po, supervisor po siya sa isang machinery company sa Singapore. And then, ngayon po, bali kinuusap na naman po siya ng manager niya na itataas na naman daw po siya after noong shutdown ng company, which is parang ang hirap pong paniwalaan, pero talagang ang Panginoon po, pag siya po ang kumilos, talagang wala pong imposible sa kanya. Pinabalik ko ng Panginoon po sa Panginoon. Ako din gusto ko rin magpasalamat.
Last February kasi nagpasok na ako ng papers ko. Hindi ko rin sa inyo na pumasok ako dito na wala akong papers. Then, nung time na yun, gusto pang i-delay ng amo ko. At alam ni Pastora Babes kung paano ako battle dun sa amo ko na may pasok ng February yung papers ko. So, after nung naipasok yung papers, yun din yung time na nagkasakit ako. Then, yun sa inyo na nagkasakit ako for almost 3 months. Na sabi ko nga, Lord, bakit ako nagkasakit? Eh, lagi ko, alam ko naman na may tutor ang Diyos doon. Kasi lagi ko sinasabi na wala ako talagang healing. Wala talaga akong, sa healing. Yung gift sa healing. Kasi sabi ko gano'n, parang kiniklaim ko talagang kasi sabi ko gano'n, never ako nagkasakit. Kaya siguro binigay ng Panginoon yun para ma-experience ko talaga na paano magkasakit. Kasi lagi ko sinasabi yan na ako, wala talaga akong healing power sa mga ganyan. Wala talaga gift sa healing. So, na-experience ko, alam ko po na may tinuro sa akin ng Panginoon. So, we are become more effective po pag na-experience natin yung mga bagay, di ba? Nakakapag-minister tayo pag naranasan natin yun. So, yun ang inisip kong dahilan. So, pagdating doon sa papers ko, nung pinasok yun, ako pa rin, gusto ko pa rin talagang ipasok ng February, although na kailangan i-renew yung passport, maraming kulang sa mga requirements, and then, praise God, kasi nandyan si Madam Babes na nakaalalay. So, talagang nagpapasalamat ako sa buhay niya. At sabi ko, nung after 2 months, na-approve na kagad, meron na akong salida. At ang salida na nakalagay doon, ang wellness ko is July 19. So, ang tagal, mas matagal sa pag-aantay ko ng approval. Pero nag-ask pa rin ako sa prayer partner ko na sabi ko, samahan ba ako ng prayers? Kasi sabi ko gano'n. After nung natanggap ko yung salida na July 19 ako mag-wellness, siya naman ako pinatawag ng amo ko na mag-usap kami. At ang pinapirman niya ako doon ng papel na after na maka-wellness ako, is i-release na nila ako. Hindi na nila ako kailangan kasi kontenta na sila sa bago nilang katulong. So, okay lang, sabi kong gano'n. Parang at least lang ako kasi may plano lagi ang Panginoon, di ba? At ang kalooban niya lagi ang nasusunod. So, after nung pagbalik ko, nagkasama sa prayer partner ko, pag-pray natin na sabi ko, sana maka-wellness na ako ng mabilisan. Pero although na alam ko na meron akong salida na July 19, nag-ask pa rin ako ng prayer. Kasi ang sabi ko, walang imposible sa Diyos. Kahit sinawa na ng tao yan, kaya niyang mag-win. So, ako yung tao nakadepende lagi sa kalooban ng Diyos. Nangyari yan eh. Kaya ang kagusto ng Diyos. Hindi ako pwedeng magpakul dyan, gumulong-gulong dyan, o konsumihin ko yung sarili ko kasi yan ang kalooban ng Diyos. Yung lagi ko talagang tinatanda na anuman ang problema dumarating, anumang sitwasyon meron ka ngayon, yan ang kalooban ng Diyos. Kailangan mo harapin, kailangan mo sundin. So, hinayaan ko lang na although na alam ko na kay Rose na mas mabilis yung sa kanya, hindi ako nag-appreciate ng kalooban ng Diyos para sa akin na mag-antay ako hanggang July. Tapos nag-usap na pala sila ni Madam Babes. At alam mo, gumagamit talaga ng angel ang Panginoon. At salamat sa mga taong ito na talagang very surprising na yung na July, May 22 pa ako Buenas, kasabay ni Roslyn. And then, ready to pick up na yung aming tarjeta. So, talagang napapagod ng Diyos. Sabi ko mga kapatid, yung mga bagay-bagay na ginagawa ng tao na hindi natin kaya baguhin, kaya baguhin